alam mo naman yan, kilalang overprotective sa mga anak. Okay. Baka awayin ako, gerahin ako. Actually po, yun yung pinakaunang concern. Sorry po, tita. Yun naman din po talaga, honestly, yung pinakaunang concern. Medyo natakot po ako. Pero tito, sa totoo lang po, parang kung sino pa yung maldita, yung impression ng mga tao sa ng kanila. mga tao, parang siya pa po yung sobrang pinaka-warm sa lahat ng naging mom ng mga naging boyfriend ko po. Talaga? Pero at the same time, syempre, palagi pa rin may, natatakot pa rin po talaga ako sa kanya. Pero si tita, parang palagi niya akong inaalala kung kumain na ako, ganito, ganyan, mga ngamusta. Tapos, siya rin po yung parang minsan may mga phone call siyang ginagawa, tinutulungan niya ako sa career ko, mga ganon na. Ay, talaga? Opo, kaya sobrang nagpapasalamat din po ako and grateful ako na nung una parang takot na takot ako. Tapos, wow, mabait siya, tito. Feeling ko kapag hindi ka niya gusto or may nagawa ka po sa mga anak niya, katulad ng ibang magulang na proprotektahan yung anak, but yung kay tita naman scary talaga. Pero feeling ko naman, katulad ng ibang mga magulang na kapag nasasaktan po yung anak nila, andyan talaga sila to defend. Oo. So ngayon, panatag na loob mo kay Tita Annabel? Panatag naman po. Oo. Tsaka feeling ko, alam din po ni tita siguro na pareho kaming matapang. So, honestly, baka nagtatansyahan po kami. Kasi syempre, pareho naming love si Chard. So, ayaw naming mag-clash kasi si Richard din mahihirapan. Kailan ba si Barbie pumasok sa buhay ni Richard? Ito yung panahon na, syempre, ginigiit nung iba, ipinipilit nung iba na ikaw ang third party, ikaw yung number 2, ganyan. But the truth is, wala na si Richard at saka yung... Opo, wala na po sila noon. Hindi ko lang po sigurado, tito, kung anong month yung eksaktong naghiwalay sila. Pero yung amin po ni Richard nag-start nung pumunta po kami ng Tipsy Pig. Kasi po, part owner po ako doon. Kami nila Neil Arce po, diba? And pumunta rin po si Richard to support Tipsy Pig for Neil Arce. Tapos, doon po, nagkakilala kami. Tapos may video na kagad. Nagchichikahan pa lang kami noon, may video na. Tapos kinaumagahan, ang dami nang nagagalit. Which is, for me naman, it's also valid because yung dalawa shared 11 beautiful years, diba? So, kung netizen ka rin and nakikita mo yun, magtataka ka rin, diba? But, ayun, tito, kung ano man po yung naging rason ng hiwalayan nilang dalawa, masasabi ko po, and alam ng Diyos po, na hindi po ako yun, tito. Alam po ng buong showbiz yan, ng mga nakakakilala kay Richard, kay Sarah, and sa akin. And si Sarah po and si Richard, alam po nilang pareho kung ano talaga yung reason ng hiwalayan po nila. And alam din po nila pareho na hindi po ako yun. And kung ano man po yun, syempre hindi ko po storya yun. And respeto ko po yun kay Sarah, kay Richard, and sa dalawa po nalang anak. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi dahil pinagtatanggol ko si Chard. Sa tagal ko rito sa industriya, si Chard kasi one at a time. Pag meron siyang karelasyon, hindi mo siya mababalita ang sumasabit po. In love na in love. Oo, na sumisegue sa iba. Kaya, para umabot sila ng 11 years, kumbaga kanila yon. So, pumasok si Barbie pagkatapos at wala na si Richard at si Sarah. Opo, ang alam ko po noon parang separate house na sila, separate na talaga lahat. And feeling ko naman, tito, kung inagaw ko si Richard kay Sarah, magagalit talaga siya sa akin or alam mo yon, may sasabihin siya about me. Tsaka may intindihan mo siya kasi... and babae siya, diba? Tsaka feeling ko kung ako rin inagawan, ipopost ko talaga. Pero si Sarah naman, alam niya naman kung ano yung rason. And pag nagkikita kami sa Ivy or sa birthday ni Doc Ivy, nagsasmile naman kami sa isa't isa. Meron naman kayong, kumbaga, respeto. Na, meron po. Kahit hindi kayo close. May respeto. Tsaka wala nang nababanggit si Sarah na tinitira ka or pinariringgan ka. Wala ever. So talagang kay Richard at kay Sarah, yung problema nila sa kanila yun. na po yun. Oo. So, ayan malinaw. Dahil kahit ako, in fairness to kay Barbie, talagang nakikita ko rin naman na, yung history mo ng pakikipagrelasyon, kung sino lang, kung sino yung ngayon, yun yung bukas. At magpakailanman. Ngayon, pag hindi na nagdagal, saka pa lang yung mapi-free yung puso mo, ako kasi, saka ka pa lang mag-entertain. Ako, tito, kapag nai-in-love ako, in love talaga ako, and isa lang talaga. Tapos kapag feeling ko nagiging toxic, hindi po ako yung babae na parang ihintayin ko talaga na magbago. Tatry ko pong hintayin, siguro mga 2 months, mga ganon.